So yun guys, at andito na naman tayo sa panibagong vlog natin. At ngayon kakain tayo ng meal prep natin. At ito yung meal prep natin. So pasta and chicken na naman at tatlong boiled egg. Ngayon, siguro sa mga followers ko dyan, marami nagtataka bakit medyo mabagal ang progress ng muscle natin. Meron pa rin tayong tiyan, hindi pa rin ganun ka solid yung katawan natin kahit na meron na akong 3 years na nag-workout. So ano nga ba ang reason sa bakit ganito pa rin yung katawan natin? Actually, hindi ako nagpabaya sa disiplina ng pag-workout. Sobra-sobra na nga yung workout ko. Pero syempre, hindi natin pwedeng iasa ang magandang physique o healthy natin na katawan sa workout lang. So, ano ba yung mga kailangan nating intindihin dyan? May kailangan natin syempre workout. Consistent yan Tapos, sleep. Kailangan 8 hours every day. Kailangan maaga kayo matulog. Tapos, kailangan nyo ng water. 4 liters, 3 liters to 4 liters every day para hindi kayo ma-hydrate. Kasi pag dehydrate kayo, medyo mahirapan kayo mag-workout. So, ayun yung tatlo. Ano yung pinaka-last? Yung last ang pinaka-importante, which is yun yung meal prep. Kasi sa lahat ng workout na ginagawa ko, kayang-kaya ko yan Yung run, yung bike, yung lift heavy weights, alam mo yun, progressive overload. Tapos plano ko pang nag-i-sports pa ako, basketball or what. Tapos plano ko pa mag-rollerblades or whatever na sports or activities. Kaya natin yan i-push Pero napansin ko lang sa meal prep, sobrang hirap. Kahit na gusto mong i-push, lalo na ngayon, grabe yung mahal ng mga bilihin ngayon. So, ang gusto ko lang sabihin sa message na to is, kaya mabagal yung progress ko. Kasi kung ano lang yung kaya ng budget natin, is yun lang yung kaya kong kainin. So, kahit anong gusto mong disiplina ang gawin, mahirap talaga, lalo na pag wala kang work like me. So, yun lang masasabi ko, kaya medyo mabagal ang progress ko. Pero, always be thankful kay God, syempre, kung ano yung binigay niyang situation mo ngayon. Kung anong meron ka sa buhay mo ngayon, embrace it. Ibig sabihin, kahit gaano pa kahirap yan, laging merong dahilan kung bakit nandito tayo sa situation na to. And dapat, embrace mo yan at maging masaya ka sa ibinigay sa'yo ni God na situation. Kasi, you are not in control. Alam mo yun? Si God lang ang lahat may hawak niyan. So, wala kang choice and kailangan mo lang maging masaya for God's decision. And always trust God, okay? So, yun lang guys. At sana ma-inspire kayo sa akin sa vlog ko. Ayun lang. So, see you guys next time.